Pag ito inayos natin, di ba? Pagka tayo nagkaroon talaga tayo ng pagbabago sa mga sarili natin, lahat ng area ng buhay natin, hindi man instant, di ba? From glory to glory, babaguhin at aayusin ng Panginoon. Kaya ang tanong, are you prepared for worship? Prepared ka ba? Kaya pag binasa niyo yung Leviticus, anong sinasabi dyan? Di ba? Bago ka mag-worship sa Panginoon, maligo ka. Di ba? Meron din silang batas patungkol sa damit. Yung properly attire ng mga pare. Di ba? Tapos meron silang conduct, di ba? Proper conduct pag nag-a-approach sa Panginoon. Di ba? Kaya minsan may mga parang ako, talagang, parang sabi ko nga, hindi pala pwede na baitan lang to, ganyan. Kasi minsan ako, sumusobra na din ako dun sa prinsipyo kong hayaan mo na. Pero di talaga eh. May something talaga na dapat ayusin. Parang ganun. Kaya nga nung Friday, nag-adults Bible study kami. Doon ko lang nailabas yung hinaing ko. Kasi sumakto, nag-brown out na, tapos naglalaro pa si Pete, tapos si Gian. Talagang yung banggaan silang ganun, ganyan. Yung message ko, alam ko talagang kailangan totoo tungkol sa demonyo to eh. Ngayon, parang wala lang, napagod na ako. Sabi ko, grabe, parang lagi ko na lang tong sinasapit. Parang ganun, kapag may mga batang mas pinapansin na sila kaysa sa akin. Diba? Mas na-magnify na yung ingay nila kaysa sa mensahe. Kaya pag uwi ko, napoprostrate ako. Pag hindi ko na-deliver ng maayos yung mensahe, pag hindi ko kasi minsan may mga ganun nga sabi ko kay Ate Mer, alam nyo, minsan, tawag doon, parang feeling ko wala akong kakampi sa church. Kasi kapag may naglaro na bata dyan at nag-ingay, titingnan nyo kung lahat kung magagalit ako o hindi. Kung anong magiging reaction ko. Diba? Tama? Kung maiinis ako, kung madidistract ako. Pero wala bang magkukusa, diba? Sa mga nanay, tatay natin dyan o kahit sa mga ushers, na pag may maingay, shh. Diba? Para nang sa gayon, lahat makapag-focus. And alam niyo, nung umattend nga ako kay Mark Hankins, sumiar lang ako noon kasi nasa gitna ako. Nagpipreach na siya, ihina talaga ako. Pagka-CR kong ganon, praise God. Tapos babalik na ako sa upuan ko, may usher na lumapit sa akin. We will not allow you po to go to your chair. Dito na lang po kayo sa likod. Kasi si pastor po ay ma-distract sa sa gagawin niyo pong pagpunta doon. Kaya doon ko natutunan, oo nga, dapat ganun nga talaga. Kada worship service, kada worship natin, di ba? Ino-honor natin, hindi lang yung tawag doon, yung ministro. Di ba? Kundi ino-honor natin yung mga pagsamba na ginagawa natin. Na as if physically, talaga nakikita natin dito ang Panginoon. Amen? Amen. Okay, kaya hintayin tayo ni Lord. Okay, ayusin natin tong pagsamba natin, tong worship natin sa Kanya. Bago tayo ilagay ng Panginoon sa mga kailangan nating pagkalagyan, ito muna ang ayusin natin, di ba? So, Leviticus 11:25-28, sabi dyan, huwag kayong hihipo ng bangkay ng hayop na hindi biyak ang kuko at hindi ninungoy ang muli ang kinain nito. Huwag din kayong hihipo ng bangkay ng mga hayop na 4 ang paa at may kukong pangkalmot. Ituring ninyong marumi ang mga hayop na ito. Ang sino mang makahipo ng bangkay nila ay dapat maglaba ng kanyang damit. Pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Mapapansin nyo dito, talaga bang tungkol lang sa pagkain ang tinutukoy ng Diyos dito? O meron pa siyang mas malalim na gustong iparating sa mga buhay natin at sa buhay ng mga Israelita? Kasi ito po yan, God desires His people to come before Him spiritually clean, separated from defilement and prepared for worship. Ang gusto ng Panginoon, kapag siya ay sinasamba, ready talaga yung mga tao. Naglinis, di ba? Talaga namang sineparate muna ang sarili at saka prepared for worship. Kasi alam nyo, kapag daw uma-attend tayo ng wedding, tapos sunod, graduation ceremony, pag magja-job interview tayo, court appearance, anong common denominator na ginagawa ng mga tao? They prepare. Di ba? Pag pumunta ka sa wedding, hindi ka handa. Kung ano-ano lang sinuot mo. Pagtitinginan ka. Kapag ikaw ay nasa graduation ceremony, pa-late-late ka, hindi ka makakamarcha, tatawagin na yung pangalan mo, sayang. Yung pagkakataon, yung moment mong, gaganong ka, di ba? Yung kapag naman ikaw ay nag-job interview, tapos nagpuyat ka pa kagabi,
hindi ka papasa. Diba? Hindi mo pinaghandaan yung English mo. Diba? Tapos yung court appearance din. Naintindihan? Pero yan, sa lahat ng bagay na yan, naghahanda ang mga tao. Pero bakit kaya nakakalungkot, pagdating sa church, hindi daw pinaghahandaan ang mga worship? Diba? Diyan pa nga yung inaantok yung iba. Diba? Ang upo ay parang matutulog na. Diba? Tapos, yung makikinig na nga pero madaling madistract. Gustong-gusto sa katabi, makipagdaldalan, 'di ba? May mga sariling agenda, 'di ba? And sabi nga sa Leviticus 11, God gave Israel dietary and ceremonial laws to teach them an important spiritual principle. Na ang sinasabi dito, holy people must live differently because they belong to a holy God. Amen po ba dyan? Na tayo po, iba tayo kung mamuhay. Bakit? Kasi belong tayo sa banal na Diyos. Sabi nga, the issue was not merely hygiene or food preferences. The deeper lesson was spiritual separation and readiness for worship. Ang pinakasinasabi dito, ibukod mo yung sarili mo at i-ready mo sa pagsamba. Sabi nga, sa Leviticus 11, ano yung tinuturo nito? Na ang pagsamba ay seryosong bagay, na ang holiness ay mahalaga, na ang defilement, naapektuhan nito ang fellowship natin sa Diyos, at yung cleansing is necessary before approaching Him. Di ba? Kaya bago ka lumapit sa Diyos ngayon, anong preparation ang ginawa mo? Di ba? Hindi ka makasagot kasi wala talagang preparation. Di ba? Kaya ngayon, i-restore ng Panginoon yan. Sabihin muna natin yung historical and biblical background ng Leviticus. Ang Leviticus po ay sinulat para sa mga Israel after ng kanilang deliverance from Egypt. At magmula noon, tinuruan na sila ng Diyos. Naalala nyo, ang rason ni Moses, bakit sila lalabas sa Egypt? Anong rason? Palayain mo ang aking mga tao, these people. Bakit? Magwo-worship kami sa Diyos. Diba? Tapos nung nakalabas na sila, binigay na ng Panginoon, in-institutionalize na ng Panginoon yung kanilang kaparaanan, how to live, how to worship, ganito mag-worship, and how to remain holy among pagan nations. And alam nyo, sa ating Kristiyanong pamumuhay, ganun din. Matapos mong iligtas ng Panginoon, dapat ang susunod na level mo na ay maturuan ka na paano sumamba. Amen? Diba? For example, sa mga kabataan nating bago dito, kala nyo ba forever kayong gaganyan-ganyan? Ganon? Hindi. Kasi darating yung time, tuturuan kayo paano yung proper na pagsamba. Diba? Pag kayo ay nagpabaptize na, hindi na talagang dati, sinabihan ko yan, yung mga youth natin na nauna-una dito. Yan sila, Jassel, di pwede yung ganyan sisigaw-sigaw kayo, yung upuan. Hindi. Kasi may proper dyan. Diba? Kaya nga sa mga magulang dito, ang talagang pagpapalaki sa anak, ang takot mo, ang pananakot mo dyan, kung hindi mo kayang tumahimik, hindi ka pwedeng magsimba. Diba? Kung hindi ka marunong manahimik, hindi kita isasama sa doon ka. Diba? Kasi we need to train them. Diba? Na sumamba, na mag-worship kay Lord. Diba? Parang sasabihin mo talaga sa anak, this is not a playground. Okay? Diba? Although sa Azusa Street Revival, nakita natin yan, diba? Nagsilaruan yung mga bata doon sa glory ni Lord. Diba? Kaya ganon. Okay? Kaya sabi nga, yung how to live, how to worship, and how to remain holy among pagan nations. And Leviticus 11 focuses on clean and unclean animals, ceremonial uncleanness, separation from contamination. Lalong-lalo nga kaming mga pastor, di ba? Ang naman, nung nabasa ko yung sa Leviticus, hindi ka pwedeng maghandog ng strange fire. Yung fire na kinuha mo lang basta-basta. Yung oil, hindi mo pwedeng gayahin sa ganito yung oil. May pamantayan talaga ang Diyos dyan. Kaya kami rin, huwag niyo sasabihin na, kami lang pinapatamaan. Kami rin, may proper dapat na kami na paglilingkod na ginagawa. Sabi nga, verse 25 highlights the seriousness of contact with impurity. Even carrying a carcass required cleansing. Why? Because God was teaching Israel that defilement spreads and holiness requires intentional preparation. Nung umattend kami ng ABCI conference,
na confirm ko talaga sa mga pastor. Kasi may nag-question and answer doon, nagtanong, Pastor, paano po yung ganito? Sa music team po kasi namin, ganito't ganyan, ganyan, ganyan. Aba, sabay-sabay yung mga pastor, gumaganon, tas maggagayahan yan. Laging ganon. Kaya naisip ko, oo nga no, kapag halimbawa may isang kultura, may isang ugali, may isang attitude, ang talagang lumitaw, kunwari sa isang grupo, tas yun nanatili, na, diba, tumagal yun, magugulat ka, maya-maya, yung mga iba, mahahawa na. Diba? Kaya for example, yun yung ginawa na reels ni Philip Noki, diba? Yung sabi, direct, dati naman, maaga ako. Diba? Kasi late din sila eh. Diba? Kaya late na rin ako. Diba? Kaya naggagayahan eh. Pag kunwari, late na lagi, ay maggagayahan na. Kunwari, late si teacher, gagayahin na ng estudyante. Bakit? Ang iisipin nila, hindi naman kasi magsisimulan agad eh. Kaya mamaya na lang. Kaya nakita nyo, ang bawat mga ginagawa natin may epekto sa iba. Di ba? Nade-defile nito ang iba. Kaya hanggat maaari, kung nasa atin pa, patayin na natin. Di ba? Sa loob-loob mo, patayin mo na yun, Lord, ayoko na malate. Patayin mo na yung pagiging late ko in Jesus' name para ma-bless na yung iba. Para maging good model na ako and all of us must be a good model. Kasi alam nyo, ngayon follower ka pa lang, susunod leader ka na eh. Ang susunod na magpa-follow sa'yo, sino? Yung nanay na dadalhin mo, yung kapatid na dadalhin mo sa church. Di ba? Kapag ikaw, hindi mo na inayos ngayon pa lang, anong ipa-follow nila? Okay? Parang galit na kayo sa akin ha. Ngumiti naman kayo. Di ba? Kasi ganun nga, kailangan nating ayusin ang ating mga sarili. Amen? Amen. Kasi mag-aayos tayo ng buhay ng ibang tao, right? Tama? Ngayon, ayusin muna natin ang buhay natin, right? Amen. Di ba? Be right before God. Naintindihan? Kaya sabi nga dyan, before we can truly worship God, we must be prepared spiritually. Kaya dapat pinaghahandaan. Sabihin sa sarili, pinaghahandaan. Okay. Amen? Amen. Ang pag-aasawa, pinaghahandaan. Ang pag-aaral, pinaghahandaan. Ang pag-iibang bansa, pinaghahandaan. Ang pagsamba, pinaghahandaan. So ito po yung mga principle na ihahain ng Diyos sa atin sa umagang ito. Una, worship requires holiness. Ang worship daw po natin, nagre-require po ito ng kabanalan. Pakibasa po, Leviticus 11:44. 1, 2, 3, go. Yan, di ba? Kaya panatilihin daw ang kalinisan. Di ba? Kasi bakit? Banal daw po ang Diyos. Sa Leviticus 11, repeatedly distinguishes clean versus unclean, holy versus common, pure versus defiled. Di ba? Yan yung mga inilatag ng Diyos yan. Para nang sa gayon, malaman niya ito ang banal, ito ang hindi. Ito ang bawal sa akin, ito ang dapat. Naintindihan? Kasi banal po ang Diyos. Kaya dapat po, nagpapakabanal tayo. And ngayon, gusto nyong malaman gaano kabanal si Lord? Ganito lang, may kwento ako, nung high school po ako po ay nag-welding. Ang TLE namin nun ay welding, pag-welding. Akong si bida-bida, gusto ko nang matapos yung kalaykay na pinapagawa sa amin. Kapag ginaganon ko yung tawag doon, basta yung welding mask, wala akong makita. Pag ginaganon ko, wala. Kaya ang ginawa ko, tinitigan ko, tapos ginanon ko yung welding. Alam niyo, pag uwi ko, feeling ko, yung mabuhangin, tapos mausok. Tapos, iyak ako nang iyak kay mama nun, yung kumata ko. Tapos parang feeling ko, mabubulag ako. Kasi bakit? Kasi ganon katindi yung liwanag nung welding. Welding. Ano ba tawag doon pa? Welding. Ayan. Tapos, alam niyo ba, si Isaac Newton, dahil sa nag-experiment siya, alam niyo ang ginawa pala ni Isaac Newton, tiningnan niya daw at tinitigan yung araw, pero sa salamin, by the reflection of the mirror. Ngayon, alam niyo, hindi pa siya, nakakailang seconds pa lang siya, nabulag na siya temporarily. Diba? Kasi ganun kaliwanag yung araw. Diba? Tapos naalala niyo si Paul the Apostle, bago siya naging Paul, Saul muna siya dati, kinatagpo siya ni Jesus, nakakita siya ng matinding liwanag, at pagkatapos nun, temporarily din,
nabulag po siya. Di ba? Bakit? Kasi ganun po kaliwanag ang Diyos. Basahin niyo yung Isaiah. Ang mga anghel, 6 ang pakpak nila. 2 pinapanglipad, 2 pinapangtakip sa muka, 2 pinapangtakip sa paa. Bakit? Ganun kaliwanag at kabanal ang Diyos. Kaya without holiness, sabi ng Bible, no one can see the Lord. Banal ang Panginoon, tsaka maliwanag siya to the point na every time na lumalapit si Moses sa kanya, pag uwi niya, nagsashine na yung mukha ni Moses. Para bagang glow in the dark, itapat mo sa araw, di ba? Pwede mong dalhin yan sa madilim, nagliliwanag pa rin yan. Ganon kabanal at kaliwanag ang Panginoon. Banal ang Panginoon to the point na sa Mount Sinai, 2 lang pwedeng umakyat. Si Moses dun sa pinakatuktok at sa bandang gitna, si Joshua. Di ba? Yung kanyang assistant. 2 lang. Out of approximately 2,000 people. Di ba? 2 lang ang pwede. Di ba? Sa tabernacle, nung ininstitutionalize ng Panginoon yon, di ba? Ang nangyayari, kada isang taon, may pwede lang makalapit doon. Sino yon? Yung great high priest. Once lang kada year. Kasi bakit? Ganon siya kabanal. Di ba? Kaya sobrang dapat inaano natin to, na-appreciate natin to, and at the same time, manginig tayo sa takot sa Panginoon, magkaroon tayo ng fear of the Lord, kasi ganon tayo kabanal. Nakada sumasamba tayo kay Lord, naglilingkod tayo sa Kanya, wag natin siyang lang-lang-langin. Di ba? Kasi may mga turo tayo din, di ba, na you can come as you are. Pero habang tumatagal ka, nagkakaroon ka ng spirit of excellence. Pag magsusong lead ka, di ba, pagaling ka ng pagaling, pa-anointed ka ng pa-anointed. Pag tumutugtog ka, pagaling ka ng pagaling. Pag nag-MC, di ba, pa-anointed ka ng pa-anointed, hindi pa diminish. Amen? Kasi bakit? Lagi mong tinatandaan na kapag naglilingkod ka kay Lord with excellence, tsaka to the best of your ability. Amen. Amen, di ba? Kaya sabi nga, God's people were not allowed to live casually. The dietary laws symbolize separation from sin, distinct identity, and obedience to God. Di ba? Hindi lang sila pwedeng mamuhay ng casual. Kailangan may disiplina sila, di ba? Kailangan marunong silang kumbaga parang tumingin sa kabanalan ng Diyos. And speaking disiplina, alam niyo ang disiplina daw pala ang isang ugali ng taong successful. Kaya kung gusto mo maging successful, sumakses, pumaldo, kailangan mo ng disiplina. Amen. Amen. Ganon din sa kabanalan. Diba? Kahit parang pakiramdam mo, ayaw mo magbasa ng Bible, magbabasa ka pa rin. Parang feeling mo, ayaw mo mag-pray, magpe-pray ka pa rin. Kasi that's discipline. Kasi alam mo, role mo yon, pag nagpabaya ka, ay aatakihin ka ng demonyo. Amen. Amen. Sabi, holiness was connected to worship. You cannot separate worship from obedience. Sasamba ka, sabay panay pasaway ka naman. Praise from purity. Maglilingkod ka sa Panginoon, pupuri ka sa Diyos. Pero pagkatapos mo, kung ano-anong minumura mo, kung ano-anong mga salita mo, di ba? And pangatlo, singing from surrender. Hindi ka pwedeng kumanta lang, pero hindi ka nagsusurrender. Sabi nga ng isang pastor doon sa Katarungan, sabi niya, hindi daw pwedeng, I love you, Lord. Tapos pag tithes and offering na, aalis ka na. Diba? Yung pag tithes and offering na, ayaw mo na marinig yan. Diba? Yung pagbigayan na, ayoko na. Hindi daw pwedeng gano'n, I love and I live. Hindi. Kasi kapag ikaw kumanta ka sa Panginoon, you must surrender din your life para bumagay. Diba? Kasi minsan, may mga kanta tayo, hindi naman bumabagay sa atin. I surrender. Oh, bigay mo nga sa akin si Angelina. Diba? I surrender. Bigay mo nga sa akin si Roberto. Diba? Hindi bumabagay eh. All to thee, my blessed Savior. Kaya yung mga God's general natin, bago sila naging ganon, ang dami nilang sinuko. Ang dami nilang nag-die to self sila. Sila rin yung mga tao na normal kagaya natin. Di ba? Nagagalit din, may mga kainisan din, may mga problema din, pero ang dami nilang sinuko sa Panginoon. Di ba? Amen? Amen. Kasi ganun po ang holiness ng Panginoon. Sabi nga, marami daw ang gusto, God's blessings. Di ba? Taas kamay ng gusto ng God's blessings. Di ba? Lahat tayo gusto natin ng blessing. Gusto natin ng kapangyarihan. Di ba? Power. Gusto natin ng presence ni Lord. But ignore holiness. Okay?
Kasi nga, for example nga, di ba, pagka kinakanta, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Di ba? Kailangan ready yung paglalagyan. Naintindihan? Kunwari, pag ikaw, si Tita Lori, invite niya si Mayor sa bahay nila, ang gagawin ni Tita Lori ay talaga naman, doon pa lang sa kalye, magpo-floor wax na yan. Di ba? Kalsada pa lang, kailangan, floor wax yan, Jean Paul. Floor wax yan, Dexter. Di ba? Kasi si Mayor ang dadating. Di ba? Lahat ng mga, nasa yung kobyertos ni Tita na nandun, mga nakadisplay, ihahain yun. Bakit? Kasi bisita eh. Di ba? Alam nyo, ganun din kay Lord. Pag siya, ine-expect nating dumating, we need to prepare. Amen? Ayusin mo. Kaya sabi nga ni Robert Slardon, mag-makeup ka kung babae ka. Di ba? Kung kakatagpuin mo si Lord, pero wag naman maging rason yung makeup mo para malate ka. Di ba? Kasi maraming ganon. Kadate ko si Lord, makeup ako. After na ng worship dumating. Di ba? Kasi mas priority yung makeup. Di ba? Ayusin natin. Amen? Amen. Okay? Di kayo galit? Subukan nyo lang. Sabi, true worship begins with consecration. Di ba? Nagsisimula yan sa sa pag-aayos, di ba, ng sarili. Yung inayos mo yung sino dito kumanta, humingi muna ng sorry kay Lord kasi kahapon, di ba, inaway niya yung kapatid niya. Dapat lang. Kasi alam nyo tayo, nai-immune tayo sa ganyan, nakukultura tayo. Dati, makwento ko lang, kami ni Ate Merck, partner kami niyan dati sa pagtuturo ng Sunday School. Weekdays, mag-aaway kami niyan. Away talaga. Ganyan. Haba ng chat niya sa akin. Ako naman. Okay. O kaya naman, mag-e-explain pa lang ako, naka-block na ako. Sabi ko, paano ako mag-e-explain ngayon? Mga babae talaga. Diba? Pero alam mo ang ugali namin ni Ate Mar, pag kami, alam na namin na maglilingkod kami, practice, Sabado, Linggo, maglilingkod kami, bati na tayo. Ayaw natin na may makahadlang sa pagsamba natin kay Lord. Anong lesson? Yung wag mong hahayaan, nasasamba ka sa Panginoon, kakanta ka, tutungtong ka sa bahay ng Diyos, may dumi ka dyan. Naintindihan? Yung tipong, bago ka sumamba, nagsorry ka muna dun sa nanay mo. Diba na pinasawayan mo, diba? Magsorry ka muna dun sa mga kagalitan mo. Diba, bago ka sumamba. Kaso tayo, culture na natin yan eh. Diba? Kaya niyong kumanta, kaya niyong maglingkod, kaya niyong magturo nang may hindi ka mabutihang loob. Diba? Kaya, pero tayo, ulit-ulit hanggang mabingi na kayo. Diba? Sa ganito tayo, kailangan ayusin muna natin ang ating relasyon sa Diyos at sa tao. Amen. Amen. Diba? Kaya wag kayong masasanay. Dapat tender pa rin ang heart nyo. Diba, na sorry na. Kahit hindi ako may kasalanan. Sorry. Diba? Bati na tayo. Diba? Tapos kung hindi ka pansinin, at least nag-sorry ka. Diba? Next week, try mo ulit. Okay? Amen. Kasi worship requires holiness. Kaya ang tanong natin dito, am I living in compromise? Diba? Nakikipagkompromiso ba ako? Meron ba akong tinatawagong kasalanan? Am I entertaining spiritual impurity? Am I preparing my heart before worship? Diba? Ang kwento nga ni Bishop dito, di ba, yung mga pastor sa Korea, parang doon talaga siya natisod eh. Kasi bago mag-preach ng Sunday, kung ano-anong mga pinapanood ng Sabado, may mga nagpo-porno pa, kaya tisod na tisod talaga siya. Diba? Tsaka nakita niya lahat ng mga kwento talaga ng mga pastor. And ganun din sa mga regular Christians, di ba? May mga pagkakataon, lalong-lalo na nga in our age, di ba? In our era ngayon, nababad tayo sa social media. Kaya minsan nahirapan talaga tayo sumamba. Bakit? Kasi Sabado, nagbabad pa tayo sa Facebook. Sabado, talaga namang nanood pa tayo ng kung ano-ano. Diba? Kaya hirap na hirap tayong kumunik sa presence ni Lord. Kasi ang dami nating kailangang ayusin pa. Amen. Amen. Diba? Kaya sabi nga, am I preparing my heart before worship? Alam nyo, ganun din sa mga utensils o mga kubyertos na ginagamit ng mga doktor. Maingat na maingat sila dyan. Ang sabi nila dyan, ini-sterilize talaga nila. Pinapakuluan nila ng mainit na tubig. Bakit? Kasi kapag sila ay nag-opera, nag-undergo sila ng mga operation, kailangan malinis yun.
Kasi kapag lang may bacteria doon, may dumi doon, lagot yung ooperahan nila. 'Di ba? And alam nyo, ganun din sa buhay natin. Ang ibig sabihin ng holy ay kadesh sa ibang salita. Ang ibig sabihin ng kadesh ay set apart. Kagaya ng mga utensils na yan, pang lang talaga yan, pang opera yan. Hindi pwedeng gamitin nila yan pang kain, o kaya naman pang ng uling, ay hindi. 'Di ba? So ganun ka din. Dahil holy ka, dahil kadesh ka, dahil set apart ka, dapat ang buhay mo binukod na. For a special use or service, ibig sabihin hindi pangkaraniwan, pakisabi, hindi ordinaryo, pakisabi. Isa pa nga, amazing, di ba? Isn't it amazing na ganun ka? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pangkaraniwan, hindi ordinaryo. Kaya dapat ganun ka mamuhay. Hindi ka pangkaraniwan, hindi ka ordinaryo. Naintindihan? Sabi, special ka daw. Yan, di ba? Special ka. Ayan, so hindi ka ordinaryo. Naintindihan? Why? Because contamination destroys life. Sabi, likewise, God prepares hearts before worship because spiritual contamination affects fellowship with Him. At hindi pa yan. Alam na alam kasi ng Diyos kung gaano sinisira ng kasalanan at karumihan ang buhay ng tao. Think about cigarette pa lang eh. Ano talaga ang niyan? Dinadala niyan sa buhay ng tao. Di ba? Patay ka agad. Di ba? Kasi magkakaroon ka ng TB, alak, anong madadala niyan sa buhay ng tao? Gulo, di ba? Marital issues, marital problem, aksidente. Di ba? Ilang mga aksidente dahil na-aksidente sila dahil sa alak. 'Di ba? Dahil sa pag-inom. 'Di ba? Kaya ganoon. And ganoon din sa mga minor na kung tawagin natin kasalanan. Yung mga bitterness, unforgiveness, yung mga sama ng loob, 'di ba? Yung mga tinatawag natin omission o commission na kasalanan, lahat 'yan nagde-defile sa atin. Na ngayon, hindi mo nakikita yung resulta, pero later on. Kaya nga sa mga nagsisigarilyo, nang nagsasabi ng mga nag-o-orient sa kanila, ngayon, healthy ka. Pero maghintay ka 5 taon, 10 taon. Ewan ko lang sa'yo. Diba? Yung sugal mo, hindi mo pa rin tinitigilan. Okay, yung pera mo ngayon. Maghintay ka ng 5 hanggang 10 taon. Ewan ko na lang sa'yo. Diba? Nang bababae ka, nang lalalaki ka, iba-iba ka relasyon mo. Okay ka ngayon, pero maghintay ka ng 5 o hanggang 10 taon. Diba? Kung ano yung mangyayari sa'yo. Kasi alam ng Diyos na makakasama ang karumihan, kasalanan sa tao. Kaya pangalawa na prinsipyo, defilement affects fellowship with God. Pakibasa po ulit, Leviticus 11:25, 1, 2, 3, go. Ayan. Kaya dapat labhan ang damit. Diba? Labhan ang spiritual na buhay. Kaya sabi nga, in Israel, touching dead carcasses brought ceremonial uncleanness. Sabi nga, death symbolized sin, corruption, and separation from God. Simply, God was teaching Israel, what you touch affects you. Kaya kung ano man ang ikaw ay na-engage, ay talaga namang makaka-apekto talaga sa'yo. Sabi nga, defilement spreads and sin is never isolated. Kaya nga, anong spiritual principle natin dito? The world influences us in our conversations, yung entertainment, relationships, habits, and thought patterns. Kaya hanggat maaari, yan pong mga yan ay nililinis natin. Diba? Yung way we talk. Sino po sa inyo kapag ka nagsasalita, para kayong lang din? Yung iba dyan. Diba? Na kung ano lang masabi, yung ba? Yung diba yung mga anak ka ng yung walang mga ganon, diba? Tsaka yung mga joke natin, mga pang-green joke, diba? Dapat ayusin po natin yan. Entertainment natin. Sino ang hilig pa rin manood kay Vice Ganda? Diba? Kaya naapektuhan talaga kahit ang kanyang pananalita. Ganon din ang relationships. Diba? Ginagaya natin yung ating relasyon sa iba. Kaya tuloy na apektuhan. Kaya di ba maraming mga relationship ang sinira ng teleserye, tsaka telenovela.
ganito yung nangyari kay Angelo eh. Ayan, ganyan na ganyan yung kay Claudia. Diba? Ayan, yan yung napanood ko. Yan yung ginagawa. Diba? Talagang pattern na pattern. Tapos ang babae talaga namang makapanood ng Disney. Diba? Si Snow White, sila Sleeping Beauty, tapos sino pa? Si Cinderella. Tapos ano yung inaabangan nila? Yung lalaki, si Prince Charming. Kaya akala nila, gano'n na gano'n. Bawat mga kaya kapag ang lalaki hindi gano'n, ba naman yan? Ba't di ka gano'n? Ba? Naintindihan? So sa relationship, habits and thought patterns. Ba kahit mga pag-iisip natin tuloy, naapektuhan. Kaya kailangan po natin linisin ang lahat ng yan. Sabi nga ng 1 Corinthians 15:33, pakibasa po. 1, 2, 3, go. Ayan, kaya kahit nga po kasama natin, dapat piliin natin eh. Di ba? O, taas ang kamay ng gustong maging happy people. Taas kamay. Yung kayo, ayaw niya? Di ba? Anong sagot? Pag gusto ng maging happy people, hang out with happy people. Di ba? Kasi magiging masaya ka rin. Amen? Taas ang kamay ng gusto maging healthy people, healthy person. Taas ang kamay. O gusto mo maging healthy, hang out with healthy people. Diba? Pero kung ang kasama mo laging o kaya naman laging si araw-araw talaga samgyup. Mayat maya, talaga naman. Aral na aral ang pagkalagay ng lettuce at saka karne. Diba? Talaga naman. Diba? So, magiging ganun ka din. Diba? Tapos, taas ang kamay ng gusto maging holy people. Amen. So, ang sagot, hang out with holy people. Diba? Kasi kung ano ang kasama mo, magiging ganun ka rin. Tell me who your friends are, and I will friend them. and I will tell you who you are. Diba? Naintindihan? Amen. Mag-ingat tayo. Kaya dapat marunong kayong mag-eliminate na mga kakaibigan ninyo. Sabi nga, some believers come to church, ganito sila, bitter, angry bird, diba? Spiritually cold, filled with worldly influences. Kaya madalas talaga, pagka ganyan, ang kadalasan talaga pag nagsisimba, mga nakaganyan na yan. Diba? Hindi na alam ang mga itsura. Diba? Purihin natin ang Panginoon, taas natin yung mga kamay natin. Magsabi tayo, hallelujah. Diba? Talagang antok na antok. Talagang walang kabuhay-buhay. Kasi bakit? Diba? Nag-Korean novela pa kagabi. Diba? Masyadong naapektuhan sa manangyayari sa senador. Diba? Amen? May mga ganyan. Naintindihan? Make my day. Go ahead. Ayan, talagang kaya ikaw, nanggagalaiti ka din. Diba? Instead na, yun nga, malinis ang iyong isip, nagagalit ka tuloy. And alam nyo, hindi ko tinatanggal yan sa atin. Normal yan, yung emosyon na yan. Kasi bayan mo to eh. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Kulin ko'y na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kong hirang. Tapos ginaganyan yung Pilipinas. Diba? Pero kahit ganun man, wag ka naman mag-post ng ang mahal mong mahalin, Pilipinas. Diba? Mga ibang bansa na nga ako, Pilipinas. Wag naman. Kaya ka nga nilagay dyan eh. Kaya ka dyan lumitaw. Kasi para yan ang pagministeran mo. Amen? Ang turo sa amin dati, ng teacher namin, pag kami daw ay nag-nurse, wag kami daw pumunta sa ibang bansa. Kasi ang lahat ng mga magagaling na nurse, nasa ibang bansa na. Kaya ang natitira dito, yung mga nurse na nambubugbog. Magpaturok ka. Yan. Kaya mga dito, mga pasyente, nagsisimatayan. Kasi ang mga nurse natin, nandun, yung mga magagaling, yung mga may concern. Yung mga inaalagaan doon, ayun, buhay. Di ba kaya ang gagaling, di ba, ng mga feedback sa ating mga Pilipino, ang gagaling daw ng mga caregiver doon. Kasi kahit ultimo 70 na, nabubuhay pa, nakakapaglakad. Kasi bakit? Ang galing mag-alaga. Amen? Oh, ngayon, naririnig mo to,
Kung nasaan ka, doon ka maglingkod. Amen? Diba? Mag-stand out ka kung ikaw ay nurse. Oh, ayusin mo. At simple lang ito, parang kagat lang ng langgam. Ganon, hindi yung, gaganon yung ano. Dahil grabe ka. O kung magdodoktor ka naman, wag mong gawing ano. Wag mong gawing business ang pagdodoktor. Nung sinamahan ko nga yung lola ko, sabi niya, po alam mo, kahit nga ang doktor, pinipili ko na eh. Sabi ko, ma, alam mo, very good yan. Kasi, di ba, nagpapadoktor nga siya. Sinisiguro niya na yung doktor niya, friend niya. Sakto, taga-CCF yung doktor na yon. Talagang tinototoo siya. Ma'am, hindi ka pa muna pwedeng mag-maintenance ng ganito. Madadali ang liver mo. Wag. Di ba? Pero ibang doktor, maganto ka, 10 agad na gamot. Bibigay sa'yo. Bakit? Kasi kikita sila eh. Naintindihan? Ba't ba ako napunta dyan? Nandito tayo eh. Diba? Kasi nga, yun. Ayun, wag tayong magagalit. Magalit ka, pero pray ka lang. Diba? Wag kang magpo-post, wag kang, Amen? Amen. Diba? Physically present, but spiritually distant. Prepared worship requires spiritual awareness. Tsaka aware ka, dapat, kung ano yung kalagayan mo. Lord, sorry po, nagalit po ako dun sa bunso namin kanina. Patawarin nyo nga po ako. Baguhin nyo nga po puso ko para pag uwi ko mamaya, okay na kami. Ganon. Diba? Hindi yung after mong magsimba, wala pa rin nangyari. Batugang ka talaga. Diba? Intindihan? May magugulat sila, ay si ate nagsimba. Diba? Parang yung sa asawa. Diba? Yung asawa kasing lalaki, umattend ng service. Tapos pag uwi, binuhat si asawa. Diba? Ngayon, sabi ng asawa, alam ko ginawa mo, nakinig ka sa preaching ni pastor. Tapos siguro ang preaching ni pastor, ibalik mo yung pagmamahal sa asawa mo. Hindi. Sabi ni pastor, carry your cross. Diba? Diba? Kaya yung parang dapat na pagka nasasalubong kayo ng uuwian nyo sa bahay, napansin nila, ito nagsimba to. Sumipag may pagbabago. Diba? Gumalang tong anak ko. Amen? Kaya parang kina-next week ka, hindi ka na, automatic yan. Bibigyan ka pa masahe. Diba? Magsimba ka para bumuti ka lalo. Bumait ka pa. Diba? Pagtutulakan ka pa talaga magsimba kasi nakikita yung pagbabago. Amen. Hindi yung magchat-chat pa, Pastor, wag mo na nga pagsimbahin to si Raylene. Ganto, ganyan yan. Diba? Wag ganon. Amen? Amen. Tapos sa sunod niyan, alam niyo maganda? Anak, nagbago ka na talaga. Sama nga ako sa iyo, nang magbago rin ako. Amen? Amen. Okay na? Amen? Hindi kayo galit ha? Amen. 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 Tapos, kaya nga ito, dapat daw mag-iingat tayo sa mga baggage na dala natin kasi kapag yan ay tumagal sa inyo, ang mangyayari, mag-i-stay na yung amoy sa inyo. Nakaranas po kayo na nagmamotor kayo, kasunod nyo yung yung truck ng basura. Kahit nasa mall ka na, kala mo, kasunod mo pa rin yung truck ng basura. Bakit? Kasi nandun na sa ilong mo yung amoy. Naintindihan? Diba? Dapat maligo ka na, magpabango ka na, mag-alcohol ka na. Kasi nag-i-stay yun. Diba? Dati nga, dyan sa tapsulit. Diba? Nalalaman natin, nag-tapsulit. Diba? Kasi amoy tapsulit talaga pagpapasok dyan. Kasi nadadala ang amoy. Ganun din kapag sa kasalanan, diba? Kapag matagal mong daladala yan, ay mag-aamoy kasalanan. Amen? Magiging amoy na amoy yan. Hanggang dumating, mabaho ka na. Diba? Diba ang gusto ng Panginoon, good. Yung smell mo parang fragrance na umaabot sa kalangitan, na mabango. Diba? Amen? Mabangong samyo sa Panginoon. And likewise, if we constantly handle spiritual garbage, ungodly media, spiritual conversations, compromise, it affects our spiritual sensitivity. Saglit lang. Carl, mag-search ka nga ng picture sa Google image ng Ermine or Ermine. E-R-M-I-N-E. E-R-M-I-N-E. Yan, kasi sa bandang Europa at sa bandang Asia, hindi ko kasi nalagay dyan, meron tinatawag na Ermine or Ermine. Siya po ay, ang cute, di ba?
Siya po ay meron siyang snow white fur sa kanyang buong katawan. Ngayon, itong, sabi nyo nga, ermine. Diba? Ermine or ermine, kayo na bahala. Ang katangian niya, ganyan siya. Diba? Puting-puti, snow white fur. Diba? Sobrang cute niya. Pero alam nyo, ang isa sa mga katangian nitong hayop na ito, ay, maarte siya. Dahil sa kaputian niya, ayaw niyang nadudumihan siya. Diba? Kaya alam nyo, yung mga naghahunt or fur hunters, ginagawang advantage yung kanyang kaselanan, pagiging maselan. Kasi dahil ayaw niya nga sa dumi, diba? Kaya ang ginagawa ng mga fur hunters, ay hindi sila naglalagay ng mga trap o kaya naman hindi sila naglalagay ng mga kulungan. Alam niyo kung ano ginagawa nila? Hinahanap nila yung bahay nitong ermine na to, tapos dun sa entrance, nilalagyan nila ng dumi. Diba? Tapos ang gagawin nila, papalayain nila yung aso, tapos hahanapin itong si ermine. Diba? Ngayon, dahil itong si ermine, di tatakbo siya, uuwi na siya sa bahay niya. Pagkakita niyang marumi yung yung entrance, papahabol na lang siya sa aso. Ganon siya, ganon yung katangian niya. Diba? Kaya siya nahuhuli. And ngayon, ano ang magiging lesson natin dito? Kasi ang ermine, alam nyo ba, mas mahalaga yung purity niya kaysa sa buhay niya. Diba? O ngayon, anong lesson nun sa atin? Dapat daw dumating tayo sa punto na yung holiness natin, yung purity natin ay mahalaga kaysa sa buhay natin. Kasi nga, without holiness, no one can see the Lord. Diba? Kaya kahit piliting ka pa, Ella, sige na, mag-shot ka na. Birthday mo naman. Diba? Para kang ermine, bahala na. Diba? Kaya si Paul, ano sabi ni Paul? Philippians 1:21, for to me, to live is Christ and to die is gain. Mabuhay ako, mamatay ako kay Kristo ko. Hindi ako maglilingkod sa inyo. Si Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi kami maglilingkod dyan sa Diyos-Diyosan nyo. Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari. Hindi po talaga kami maglilingkod dyan. Kasi alam namin na ililigtas kami ng Panginoon. At kung hindi man, hindi pa rin kami magbabaw dyan sa na yan, sa rebulto na yan. Naintindihan? Amen? Sabi mo, ganun ka din. Turo mo, sabi mo, ganyan ka din. Diba? So, gayahin natin. Ayan, okay? Kaya sabi nga, Leviticus 11:25, at dapat niyang labhan ang kanyang damit. Kasi kaya nga alam nyo, I pray to each and every one of us, maranasan talaga natin yung kabanalan ng Diyos. Kasi bakit? Pag once na na-encounter natin siya, tayo mismo, marirealize natin. Kagaya ni Isaiah, di ba? Nung nakita niya yung holiness ni Lord, ay, meron pala akong unclean lips. Di ba? Na-realize niya, ang sama pala ng labi ko, ng bibig ko. Di ba? So, ganun din tayo. Once na na-encounter natin si Lord, mga kapatid, tayo mismo, malalaman natin, pangit pala nung pinost ko. Mali pala yung sinabi ko sa kumare ko. Mali pala yung attitude ko kay pastor. Diba? Mali pala na ginawa ko to. Kayo mismo, marirealize nyo. Okay? Kaya sabi nga, next naman, number 3, cleansing is necessary before worship. Sabi nga, God always provided a way for cleansing. The washing symbolized repentance, purification, and restoration of fellowship. Pero under the new covenant, believers are cleansed through the blood of Christ, confession of sin, and the washing of the word. Sabi natin, buti na lang. Diba? Ito, pakisabi to. 1 John 1:9. Next natin, 1, 2, 3, go. Subalit, Efeso 5:26. 1, 2, 3, go. Ayan, di ba? Sabi, cleansing is necessary before worship. Kaya before worship, anong ina-anticipate o inaasahan sa atin ng Panginoon? Yung i-confess natin, yung ating mga kasalanan, di ba? Tapos yung Ephesians 5:26, yung hugasan tayo ng kanyang mga salita. Kaya, lagi natin tong babasahin. Kasi sa pamamagitan nito, nalilinis tayo. Alam niyo, ang isa pa sa lagi kong sasabihin, na nandito na tayo sa era na to, na difficult days na, sobrang kailangan niya talaga to.
Kasi alam niyo kung bakit? Kapag wala kayo nito, mababaliw talaga ang isang tao. Kaya di ba parang minsan may mga pagkakataon may tanong ka nga, again, hindi to pang babas sa mga mga politiko. Bakit sa mga may umuupo talaga, bakit parang nababaliw nga talaga sila? Kasi ganun kahirap talaga ang araw na meron tayo. Bakit ang daming nade-depress, ang daming nada-down? Bakit? Kasi ang gulo na talaga ng mundo na to. Kaya sabi ni Robert Slardon, kung kayo ay mga last day saints, you need, kumbaga parang sinasabi doon na kinakailangan matuto kang mabuhay in a difficult days. Diba? And ano ang baon mo sa difficult days? Ito, yung salita ng Diyos. Kasi kung wala ka nito, wala, nakakabaliw talaga. Ako, matetestify ko sa inyo na ilang beses sa isang araw, sinasabi ko sa sarili ko, I am anointed of Christ. I am filled with the Holy Spirit. I am a child of God. I am accepted in the beloved. Lagi kong kinocomfort sarili ko, ina-encourage. Kasi bakit? Ang demonyo, lagi siyang nandyan para taniman ka ng mga negative thoughts. At kung ikaw papadaya ka lang, pwede kang mabiktima. Kaya ito, lagi natin itong babasahin. Lagi natin itong i-confess. And ito yung mga preparation for worship. Sabi nga, before church, before prayer, before ministry, before communion, and before serving others, di ba, nagpe-prepare ka dapat. We should regularly ask, Lord, search my heart. And alam niyo, ang tinuturo sa akin ng Panginoon, tapos laging pinapaalala sa akin ng wife ko ni Ate Mer, pag tumungtong ka dyan sa pulpito na yan, make sure na hindi ka galit. And ilang beses yon sa ilang taon kong nagpastor, lagi akong may pagkakamaling ganon. Tatayo ako dito sa pulpito na to, galit ako. Kaya ang preaching ko, out of galit. Di ba? Kaya lagi ako nagpapasearch, di ba, kay Lord nowadays. Kasi iniiwasan ko yung pagkakamali na yun. Lord, I've learned my lesson. Na dapat pagtatayo ako dito sa pulpito, hindi na ako galit. Pagka pinapahayag ko yung salita mo, out of love dapat. Out of your wisdom. Diba? Out of a spirit-filled life. Hindi dahil galit ka, diba? Tapos nagpaparinig ka, ganyan. Naintindihan? Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo, okay pa ba? Okay pa? Ayan, tapusin natin to. Kaya for example, dito nga po sa sports at saka po sa music. Anong ginagawa ng mga tao bago sila lumaban, bago sila sumabak? Rehearsal, practice, preparation. So ganun din po. Next natin, kapag naglilingkod tayo kay Lord, we need to prepare. Okay? And then pang-apat, sabi nga, Jesus makes true worship possible. Sabihin natin, praise God. Sabihin natin, buti na lang. Ayan. So ang worship pala, ang true worship, posible pala. So hindi lang tayo pinaiyak ngayon, hindi lang tayo pinalungkot ngayon. Posible po ang true worship. Sabi nga, Leviticus reveals humanity's problem. Yan po yung mga uncleanness, sin, and separation. But Jesus fulfilled what Leviticus pointed toward. He cleanses permanently. Kaya praise God, di ba? Hindi na tayo, kunwari, pag dumadating tayo dito sa church, si Tita Edna may daladalang kambing. Di ba? Si Tita Lori may daladalang kalapati. Di ba? Si Tita, baby may daladalang baka. Lahat yun i-offer nila kay Lord. Di ba? Wala nang ganon. Hindi maingay ditong ganon. Di ba? Bakit? Kasi lahat ng yon ay binayaran na ni Jesus. He cleanses us permanently. Kaya sa Hebrews 10:22, kayo po ang magbasa. 1, 2, 3, go. Ayun. Ayun. Pero again, sino naglilinis? Si Jesus, si Lord. Ang kailangan mo lang gawin, magkaroon ng pusong tapat. Di ba? Magtatapat ka lang sa Kanya, Lord, sorry po. Lord, ganito po, ganyan. Tapos yun, makakalapit ka na sa Kanya. Sabi nga, we do not become clean through rituals. We are cleansed through Christ, His blood, His sacrifice, and His resurrection. Only Jesus can prepare sinners for worship before a holy God. Diba? Kaya salamat po sa Panginoon kasi nag-surrender na siya, nag-sacrifice na siya. Sabi nga, God never intended worship to remain inside the tabernacle. Pero ito po yan hindi po gusto ng Panginoon na dito lang yung worship. Sabi niya, prepared worship affects daily choices. Kaya bukas, Monday, dapat apektado yon, di ba?
ng pagsamba mo na meron ka ngayon. Yung relationship, yung pagsasalita natin, conduct, and priorities. Sabi nga, holiness is not just for Sundays. Ito, from life application. Basahin nyo. 1, 2, 3, go. We need to be prepared for worship. We cannot live any way we want during the week and then rush into God's presence on Sunday. We should prepare ourselves through repentance, correction of errors where possible, and thoughtful anticipation of what it will mean to be in God's presence with other believers. Malinaw na hindi ka daw pwedeng mamuhay ng gusto mo lang weekdays. Tapos magra-rush ka, uy, puspos na ako ngayong Sunday. Hindi. Kasi kailangan, throughout the week, nagpe-prepare ka. Amen? Amen. Diba? And last na lang, prepared worship produces transformed living. Pakibasa po ulit. Romans 12:1. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo na pagsamba nyo sa Diyos. Okay? So, last, practical ways to prepare for worship. Una, examine your heart daily. Araw-araw, magpa-examine tayo kay Lord. Pangalawa, confess sin quickly. Do not allow spiritual dirt to remain. Pag alam mo may kasalanan ka, mag-sorry ka agad. Pangatlo, guard what enters your life. Be careful with media. Pakilinis po ang mga reels, ang mga media, ang mga shorts na pinapanood, conversations, and influences. Diba? Kasi lahat po ng yan ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Pang-apat, spend time in prayer before worship. Sabi, prepare spiritually before arriving at church. Bago ka pa nga pumunta sa church, magpe-pray ka na dapat. At panglima, approach God with reverence. Paano yung may paggalang? Diba? Uupo ka ng maayos, mag-worship ka ng maayos, di ba? Talagang expectantly, ikaw ay mag-aantay sa Panginoon. And in conclusion, sabi nga, worship is not casual entertainment. And conclusion, sabi nga, Leviticus 11 may seem like an ancient chapter about dietary laws, but its message remains powerful. Ano yung message na yon? God's people must prepare themselves for worship. Sabi dyan, the Lord still calls His people to holiness, separation, cleansing, and reverence. Pero may good news po tayo. Ano ang good news? Jesus Christ makes unclean sinners acceptable before a holy God. Ayan, alam niyo po, hindi natin kailangan paulubhain ang mensahe na to. Ang gusto ng Panginoon ay, sa bawat mga pagsamba natin, tiyakin po talaga natin na pine-prepare po natin ang puso natin. Amen? Iintayin po kayo ng Diyos at iintayin ko po kayo. Diba? Mag-intayan po tayo na later on, diba, masasabi talaga natin, kayo mismo alam nyo yan. If you are in a best or good condition ng iyong spiritual na buhay, masasabi mo bang nasa good condition ka? O aminado ka, dami mong pagkukulang. Ang dami mong hindi okay. Diba? Amen.